Siyempre, confidential fund pa rin. Alam niyo naman po 'no, talagang, ito po ang pinakamalaking, atake 'no, sa mga Duterte so far. Buhat po naging actually kay Inday Sara 'no, pinakamalaki, ah, na atake kay Inday Sara. Alam niyo, sabi ko nga, in a positive note, makikilala mo yung tunay mong supporters, makikilala mo yung tunay mong kaibigan pagka ikaw ay binabakbakan ng lahat ng kampo. May bumabanat na Marcos loyalist, may bumabanat na kakamping, dilawan, may bumabanat na Makabayan Black, mga tulponatics, lahat ng lahat ng kampo talaga, as in lahat. Sa taas, sa tagiliran, sa ilalim, putya, wala talagang kakampi. Mga Duterte lang talaga yung naiwan na magkakakampi, di ba? Tapos bigla nagsalita si Senator Amy na hindi ko iiwan ng mga Duterte, etc. etc. Si Tambi Jr. Medyo nahimasmasan. Napingot yata ng tatay o kaya ng tiyahin na may paliwanag po si Sandro ngayon na kahit kailan hindi ko na makita kahit kailan parang hindi ako umalis o hindi ko tinatanggal yung suporta kay President Digong at saka kay VP Inday Sara. So lumilinaw na po ngayon kung sino talaga yung mga kalaban ni VP Inday Sara at kung sino talaga yung kakampi. Kukonti lang. Kukonti lang po ang kanyang mga kakampi. Siyempre, pag malapit na yan, at lalo na pag nanalo yan, nako, sabi nga sa inyo, yung mga bumabanat sa Duterte ngayon, pustahan tayo. Sanay na sanay sa baliktaran yung mga yan. Pustahan tayo, mauuna pa sa atin sa Malacanang yan. Okay. At least, alam niya na nagkamali yan. Yan, mga rookie mistake yan di ba? Rookie mistake. Masyado kasi yung ambisyon ng kanyang chewing. Okay, bilib ako, no? Kay BP Sara, ang ganda ng layunin niya, no? Alam niya po, si Senator Bato nga hanggang ngayon humihirit Alam po ni BP Sara na maganda yung layunin niya sa paghingi ng confidential fund. Pero ganun pa man, siyempre, nangingibabaw, no? Very divisive Yeah, sabi niya, hindi ko na itutuloy yung paghingi ng confidential fund kasi divisive to sa bansa. At bilang Vice President, syempre, ayaw niya na maghiwa-hiwalay yung mga tao rito. Ang ganda po, no? O ngayon, makikita natin sa mga reaksyon kung sino talaga yung para sa bayan at kung sino talaga yung gustong magkagulo lang, no? Tignan po natin, lumilinaw na po ang posisyon, yung posisyon po ng mga kakamping Dilawan at saka ng Makabayan Black. Kaya narito po sila. So kami po nagpapasalamat din po Senator Amy. Bayaan mo, no? Hindi ko alam kung magiging magkapartido kayo ni Sara Duterte. Hindi ko na alam yung magiging parte ni Sara Duterte kasi nag-resign na siya sa lakas Bayaan mo, sasama ka namin sa Sana sumama ka kala Senator Bato, no? Yung partido nila. Doon ka sana mapabilang para isang kampanyahan na lang. Kasi tsak, ikakampanya ng kulto ni Digong si Bato, si Bongo, si Senator Amy, si Acosta. Ay, isa pa nga pala, bago natin talakay reaksyon ng mga kakamping at ng makabayan. Nakalimutan natin si Hontiveros May nangyari nga pala kay Hontiveros, di ba, napahiya na naman for the second time. For the second time around ay napahiya na naman si Honti. Dito po kay Angara mismo, no? Sukin-suki siya ni Angara Opo, kasama si Tolentino siya. Hindi ko lang nabanggit kayo naman. Tatakbo na yan si Acosta.
Magsama-sama na kayo. May hater. Hater. Ha? Rolando Davis, hater ka. Ha? So may apat, ay lima na yung susuportahan ng ano. So far, 5 na po ang susuportahan ng kulto ni Digong. Batogo, Tolentino, si Aimee Marcos at saka syempre si Acosta. Maraming pahirapan yan si Acosta. Gusto ko yan. Si Roque pag tumakbo, Roque. Okay, anyways, balik po tayo rito. Si Risa Hontiveros, napahiya na naman kay Angara. Kasi simple lang naman, paulit-ulit, ilang buwan niya na po yan, yung 11 days, paano ginastos. Butata po siya, no? Hindi naman for the first time, batcher na yan sa butata eh. Pabalik-balik na lang yan sa kahihiyan si Hontiveros. Kasi hindi ginagamit yung pagiging senador eh. Alam naman nila yan. Sinasabi ko na yan noon pa eh. Kahit na 2 araw lang, kinakailangan gastusin ni BP Sara yan dahil, excuse me po, ano sinabi ni, maganda sa kanila naman galing. Pag ako kasi ang pangit ko magsalita eh. Ito po, durog, ginagawan laruan sa Senado. Ang sabi po ni Senator Risa Hontiveros, hindi kaya yung mga bag school supplies at dental kits ay tumatawid na sa budget ng DepEd na concurrently hinihead ng Vice President. Again, even with this listing, palagay ko lamang po, Mr. President, reasonable pa rin itanong na bakit posibleng umabot sa 11.3 million a day ang gastos. Hindi po ba pwedeng i-convert yung mga worthwhile programs sa mga ito into line items sa budget? Ito po ang sinabi ni Senator Sani Angara. Your Honor, actually the funds were requested as early as August of 2022, but the SARO of the authority to obligate and disburse the money was only given in December. So talagang obligado din silang gastusin yung pera. Kasi kung hindi, 'di ba mayroon tayong modified cash-based budgeting? You lose it or you use it. Pag hindi mo ginastos yung pera, maaring mawala sa ahensya mo 'yan, 'di ba? Binalik lang sa kanya. Kasi very basic po 'yun eh. Nung ako po ay pinuno ng isang napakaliit na ahensya ng pamahalaan, gagastusin mo yun. Pag hindi mo nagastos yung pera na binigay sa'yo, kahit na anong request mo na taasan yung budget mo sa susunod, babawasan. Hindi mo nga, ang logic niyan, binigyan ka ng budget, hindi mo nagastosan. Bakit ka pahingi ng budget? Yung kaya mo lang gastusin. Kasalanan po sa gobyerno, baliktad eh. Real talk po, pag ikaw ang pinuno, kasalanan mo pag hindi mo nagagastos yung perang inalat sa'yo. Sa totoo lang, baliktad tayo mag-isip lahat eh. Pinaikot lang tayo nitong mga kakamping Dilawan at mga Makabayan Black. Yung ginawa ni BP Sara Duterte na na-liquidate sa loob lamang ng 19 days o 11 days, dapat nga binibigyan pa ng award eh. Opo, binibigyan po ng award yan. Naku, maniwala kayo sa akin. Binibigyan po ng award ng COA yan. Ang bilis ng pagliliquidate. Alam niyo po ba yun? Ang mga pinuno po, bago sila magka-budget, alam na nila kung saan gagastusin. Kung ginastos mo kagad yung budget na binigay sa'yo, may award ka sa COA. Hindi na nga tayo nanghihingi ng award ni Sara Duterte dahil masasaktan lang sila eh. Kompleto papeles, walang problema yung COA. Sila lang namumblema kasi nga gusto nilang gawin na pang-atake. O ngayon, tapos na. Hindi na nag-request.
O baka sabihin, hindi pa rin napapaliwanag. O, may Supreme Court ah. Di ba? Ano pa bang paliwanag ang gusto nyo? Gusto nyo kada may sasagutin isa-isa? Kung 1,000,000 na nagtanong kay BP Sara, gusto nyo isa-isang sasagutin? Legal-legal lang. Nagsampa kayo sa Supreme Court, kung ano tanong ng Supreme Court, yun ang sasagutin. Ang tanong, mas maalam ba kayo sa Supreme Court pagdating sa batas? Pagdating sa batas, Supreme Court ang nakakaalam. Hindi kayo. Hindi nga kayo abogado. Ako rin, hindi rin ako abogado. Di ba? Bakit mas marunong pa kayo sa Supreme Court? Sinampan ninyo sa Supreme Court, wala na nga dapat alingas-ngas eh. Dahil nasa Supreme Court na eh, pakinggan natin, may bago na naman sinabi to ay naawa na po ko. Alam mo yung ramdam ni Sara Duterte yung pasasalamat kay Senator Amy. Maraming salamat, Senator Amy. Pasasalamat kay dating presidente. Nakikita niyo po ngayon, si BP Sara, siya talaga yung para sa paghihilom. Etong mga hinayupak na to, katulad po nito si Franz Castro, tignan niyo po bagong sinabi ngayon, hindi mabubura ang very belated at pilit na statement ng OBP na mga tanong ng kanyang mamamayan. Kaya lang naman naglabas ng ganitong pahayag ang OBP dahil nalantad na sa publikong pang-abuso sa confidential fund. Kaya dapat rin tayong maging mapagbantay at tutulan ito. Antindi, no? Tutulan. Ano ba yung tututulan mo? Humihingi. Sabi ni Sara Duterte, ang sabi po ni Sara Duterte, BP Sara Duterte, hindi na po kami magre-request ng confidential fund. Tutulan natin yan. Yun ang gusto nyo, tutulan natin yan. Nag-request si Sara Duterte dahil gusto niyang matapos na yung makatulong sa katapusan ng netong mga rebelde. Tinutulan nyo. Hindi niya kailangan ng confidential fund. Nagkawatak-watakan tao. May pro-confidential fund, may anti-confidential fund. Sabi ni Sara Duterte, para wala ng pagkakawatak-watak. Hindi na ako magre-request. Galit pa rin si Castro. Hindi na raw mabubura. Na kinantsawan pa, belated daw at pilit ang statement ng OBP. Paano mo nalaman pilit? Pinipilit lang siya? Pilit lang daw, napilitan lang daw dahil nalantad o kung ano-ano. Dapat dapat Castro, Franz Castro, Madam, teacher ka pa naman. Dapat po, kung kayo po ay napagbigyan, di ba nagre-request kayo? Sana tanggalin na yung confidential fund ng Vice President. Kung kayo po ay napagbigyan, ang dapat na po sagot dun, ay thank you po Madam President, Madam Vice President, pinagbigyan niyo po kami. Hindi po ba, pag may request ka, tapos pinagbigyan ka, ang sagot dapat thank you. Kung matino kang tao. Kaya katinuan na yung kino-question ko sa mga to. Lahat kayo, nagre-request kayo, sana tanggalin na yan. Wala na yung confidential fund ng Vice President. Pinagbigyan kayo, mismong Vice President na nagsabi, hindi ko na po i-request para po tayo bati-bati na. Ang sagot po doon, thank you po, Madam Vice President. Salamat at pinakinggan nyo kami. I-claim nyo na nakinig sa inyo. Hindi eh. Hindi na kahit tanggalin mo, hindi na mabubura sa amin. Na minsan nang hingi ka. Nihiningaan mo kami. Hindi na mabubura yan. Ano bang gusto niyong burahin?
Ano ba talaga ang gusto nyo? Mawala ang confidential fund? O si BP Sara ang mawala? Sino ngayon ang para sa bayan? Sino ang talagang nag-iisip? Kasi sabi ni BP Sara, ititigil ko na yung paghingi kasi divisive. Sino talaga ang para sa bayan at sino talaga ang gustong maging divisive ang bayan? Tahimik si Tambi. Bakit ka tahimik, Tambi? Hindi mo pa alam kung anong hindi kami. Tatayuan ko. Titindig ako.